gusto ko pong i-discuss po, no, sana po mangyari po to dahil ito po ang potential ng project na ito. No, una po namin papakita sa inyo po ito. Tama po, ang lumalabas, meron po itong 1,620 hectares. In fact, ang gusto po sana nila mas marami pa, mas malaki pa. Pero dahil gusto natin responsible and sustainable development, iyan lang po ang nakalaan sa industrial development. Yung iba po for open space, urban farming, and iba pang development na makakadagdag sa well-being ng mga titira doon o magtatrabaho. Ang nakikita nating initial development, kagaya po ng ginagawang mga proyekto ng DCDA sa New Clark City, sa Bonifacio Global City, yung Subic Clark Expressway, ay ginagawa rin natin to ng tamang plano and by phase. So nakikita natin, ang unang requirement dito, kailangan muna magawa dito yung mga internal infrastructure. So mga $10 billion po ang kailangan dyan. At nakikita natin na yan ay investment na ibibigay ng mga gustong mamuhunan mula sa mga member countries ng Pax Silica. But at full development, nakikita natin, yan ang potential, $40 to $70 billion. Na po. Inaral na po namin yan at yan po ay base sa siyensya, hindi po yan pangamba na haka-haka, kundi yun po ay based on science. So, ang nakikita nating employment to be generated ay mga 130,000, 290,000 jobs, high-quality jobs. Ngayon po sa Clark, mayroon lang mahigit 150,000 workers. So, ito po ang pwede nating idagdag doon. Ano po? At maging sa Subic, ang Subic naman po na magiging kabahagi rin namin ng proyektong ito kasi sila magiging logistics partner namin ay meron silang 170,000 workers. Pwede pong ibalik po muna natin ulit yan. Yung indirect jobs naman po, ito yung mga development, yung ecosystem, no? Yung mga suppliers, ito po yung mga pwedeng tirhan, yung mga opisina, yung mga commercial, ito po ang potential na pwede nating ma-create na trabaho. At yan po ay based on, ano rin po yan, industry practice. Yung sinatawag po nating multiplier effect. Alam po natin yan, no? O yung domino effect sa ekonomiya. Kami po sa BCDA, ang tinatanya po namin dito, kung magkakaroon po tayo ng arrangement sa magiging lessee, no? O kung magiging lease agreement, commercial agreement to ay mga 60 billion po. Pero, ang mas malaki po dito ay yung economic benefits. Yung pong pwedeng mapakinabangan o makuha, ma-generate ng national government at ng mga local government units na andoroon. No, nakikita po ninyo yan, nasa 68 to 75 billion. Ito po yung mga tax na pwedeng i-contribute ng mga nagtatrabaho base sa mga workers na yun. Now, and then we put it in a conservative level para hindi naman masyado mataas yung expectation, para kaya namin i-deliver. And then, but including yung mga other shares pwede pa pong umabot yan up to 180 billion pesos. Yung pong export potential ng lahat kasi targeted na po Targeted na yung mga industries na gusto natin doon. Ngayon po may kinakausap na kami pero under NDA pa kami. Pero ito yung mga type na industries na kagaya na pinakita ko kanina, yung Texas Instrument, yung Samsung na nasa Clark. Ganong level ho ay pwedeng makapagbigay ng up to 200 billion peso export potential. Ang kagandahan nito, mas mataas na ang semicon export natin kaysa sa OFWs, no? Remittance. So, ang ibig sabihin nito ay mas maraming talento locally ang naano po natin na i-utilize para makatulong sa ating proyektong ito.